So magandang buhay mga kasimanwa. So ito ulit tayo. Medyo puyat tayo ngayon dahil panggabi kasi tayo sa natin. At dahil hindi po tayo makakatulog kagad, so gagawin po natin sa araw na ito ay maglilinis po tayo ng tataniman nating ng ating kalabasa at okra. Yan lang po sa labas na yan at ipapakita ko po sa inyo. So yan po ang ating tataniman mga kasimanwa. Doon po sa dulo na yon, lilinisin natin. Dati kasi to, yung area na to ay tinataniman to natin dati, kaso nga lang may nakasama na po tayo na ibang lahi. So binigyan natin sila ng kanilang tataniman dahil nakiusap naman sila. So yun po yung nasa dulo na yon. Yan po yung ating tataniman ng kalabasa at okra. So dahil may mga sasakyan dito naka-stock at matagal na ito, mga 3 taon na rin ito naka-stock dito. Ang sasayang ng mga sasakyan dito. Kung mapapansin nyo, ayan Mercedes-Benz sports car. So sayang na sayang Yan mo mga kasimanwa. Sa atin to kinukumutan pa yan ng kwan. Pero dito sa kanila wala. Ganyan na lang. Ito din sa kabila. Ito naman ay GMC Yukon. Ayan. Ito mga kasimanwa, wala naman po halos sira ito eh. And yun nga lang, may mga violation. Pag malaki kasi ang multa dito pag may violation mga kasimanwa. And pag kunti lang yung sira nito, parang bumili ka na rin ng bago. Kasi dito naman yung sasakyan dito, parang lang mga kasimanwa, parang laruan lang din. Pag nasira, wala na, tapon na, ganyan na, wala na yan. Kasi pagka ipapagawa po nila yan mga kasimanwa, parang bumili na lang sila ng bago. So ito po ang ating lilinisin ngayon at samahan niyo po ako. Bubungkalin na po natin mga kasimanwa at para may lagyan na rin natin ng pataba kaagad. Medyo matigas pa yung ilalim, kailangan natin babaran ng tubig. Ito medyo malambot banda.
So ayan mga kasimanwa, medyo matigas yung portion na yun doon sa dulo na yun, no? Medyo matigas. Yan. Matigas mga kasimanwa. So kailangan natin ay babaran natin ng tubig yan para mabungkal natin. Okay. Yan. So gagawin natin, lagyan po natin ng ano kaagad ng pataba yung nabungkal natin para po ay ma-absorb na siya ng lupa. So ang gamit pa rin natin mga kasimanwa, itong ating manure. Lagyan na po natin para ma-absorb na siya. Tapos after 3 days balikan po natin at bubungkalin ulit natin para mahalo siya. So yan lang po muna mga kasimanwa at natapos na rin natin. So babaran muna natin ng tubig yan, and itong nabungkal na to para ma-absorb at lumambot at pwede na nating bungkalin yung nandoon sa dulo banda na yun. So ayun, at maliban dito mayroon din po tayong binungkal na rin doon sa loob na ating tataniman naman ng ating mga pichay at ating ampalaya. Itutur ko kayo doon. So ayan po mga kasimanwa yung ating nilinis na karan at binungkal at nilagyan na rin po natin ng pataba yan. So siguro mga 1 week na po yan siya mga kasimanwa, simula nung binungkal at nilagyan natin ng pataba. So mas mainam yan na bago nyo taniman, nakarest ang lupa. So ang itatanim po natin dyan mga kasimanwa is pichay, and dito po tayo sa kabila. Dito naman mga kasimanwa, tataniman naman po natin yan ng ampalaya dahil meron na po siyang balag sa taas. Alright, so naka-ready na po yung balag natin. Yan, ampalaya po yan. And dito sa dulo, sa kabila naman, dito mga kasimanwa, pitsay din ito yung tatanim natin. So yan ang aking ginawa mga kasimanwa, improvise lang po yan. Ilalim niyan is yung bricks, tinakpan ko lang ng lupa. Diskarte lang po talaga mga kasimanwa. Ayan po, nabungkal na yan. Okay, ayan, mayroon pa tayong saluyot dito. Ayan po. And dito naman mga kasimanwa, bago lang tong tambak. Papansin nyo, medyo puti pa yung lupa, hindi pa siya talagang umitim. Pag umitim yan, ibig sabihin maganda na yung texture nya. At saka yung pinakailalim niyan mga kasimanwa, yung mga damo-damo at yung mga tinanggal natin na mga dahon ng mga sitaw na tinanim natin noon. Okay, so dito naman sa kabila, ayan. Ito naman mga kasimanwa, ang itatanim naman po natin dito is sili. Yan, siling na buyo, tatanim po natin yan. So ayan, natutur ko na kayo sa aking munting hardin, simula dito hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa pinakalabas na binungkal natin kanina.